So mga guys, tayo po ay muli magluluto ng ating ulam. Ito po ang ating napiling lutuin ngayon na isauling krusad. Dyan po ay ating gagata sa kalabasa. Yung mga rekado po niyan ay nandiyan na po sa ilalim. Yung bawang, paminta, asin at betchin. Meron na po yan. Tsaka yung gata niya. Yung pangalawang gata. At mamaya po ilalagyan po natin siya ng hipon. At ng isang pusit na huli ko ito kaninang umaga. Medyo maliit lang kaya sama na natin siya mamaya. At po mga guys, sinalang na po natin. Pakukuluan na po natin siya at mamaya tatakpan natin. Para pagkulo niya ay lalagyan na po natin mamaya yung kakanggata at yung hipon at pusit. Okay, wait lang po natin siyang kumulo. Ayan po mga lods, ilalagay na po natin yung ating kakanggata. Ayan po, binusa po natin ang ating kakanggata. Tapos susunod na po natin yung hipon at saka yung pusit. Tapos hintayin na lang po natin siyang kumulo. Ayan po, kumukulo-kulo na po siya. At malapit na po yung maluto. Pag pumula na po yung hipon, at ibig sabihin po nun ay luto na po siya. Titikman na lang po natin siya maya-maya kung kulang pa ng asin at kung ano pang ingredients. Ayan po, kumukulo-kulo na po siya. Kapag po kayo magagata at nilagyan na po ninyo yung kakanggata o yung purong gata, huwag nyo na po siyang tatakpan. Yan po ang sikreto dyan para hindi kumurta yung gata. Ganyan na po gagawin nyo. Ibubus-bus nyo lang po doon sa ibabaw. Huwag nyo pong haluin at baka mabudurog naman po yung kalabasa. Ganyan lang po yung mga guys. Para maganda po yung pagkakaluto. Hindi po durog ang kalabasa. Yun naman pong hipon, pag yan po ay mapulang-mapula na, ibig sabihin po yan ay luto na po siya. At pwede na po natin siyang hanguin at iserve. At ayan po, luto na po yung ating ginataang krusan na may kalabasa at hipon at pusit. Ayan po mga guys, masarap po yan. Let's eat mga guys! Kain tayo! Thank you for watching!